Okay, eto na. Babalik pa ako mamaya, pero ito, for sure, excited na kayong makita. Former artist from ABS-CBN ng Banana Sunday. Kung kayo po yung Banana Split, of course, lagi kayong nanonood yan. At syempre, siya po ang tinaguriang pambansang kamao ng comedy. Eto na po, kamukhang-kamukha ni Maha Salvador sa personal. Yung katawan, Bea Alonso. Yung kutis, Catherine Bernardo. Pag pinagsama-sama, Marian Rivera. Eto na po siya sa personal. Ladies and gentlemen, boom! Bakit? Apakadaming tao. Ano, tingin mo, 5 lang kami dito? Kaya, ay, yung acting mo, pang ano, Catherine Bernardo, yung mga maninipis lang, ano? Pati mo naman sila ng Happy Festival. Alam mo na yung nagtataka ko. Bakit na naman? Ang dami mo nang naipon, ang dami mong kinita sa ABS-CBN. Oh. Ako kasi simula ko pa lang sa Jamie, nakapagparitoke na ako. Ikaw? Ha? Nagparitoke ka ha? Oo. Pagbarang mo lang nangyari. Sisisigo ko yung doktor na yun eh. Uy, ayoko. Yung mga paritoke na yan, ayoko. Iyan ang hindi ko gagawin. Bakit naman? Ang hirap kaya kumilos. Bakit? Halimbawa, pag matangos ang ilong mo, lahat naka-bridge. Lahat na lang, pati ikaw naka-bridge, di ba? Pag tinignan, ay naka-bridge. Ay naka-bridge. Gusto ko, pag magpapagawa ako lang yung iba. Paano gawa? Halimbawa, ayan, 2 ilong. Di ba? Isang ilong, 2 butas. Ayoko ng bridge, ayoko ng trim. Gusto ko, pag nagpagawa ako, papatanggal ko itong nasa gitna. Tapos? Wala, isang malaking butas ng isang malaking butas sa ilong ka lang. O di ba bakit? Prone tayo sa sampanan, lalo pag umaarte, di ba? Oo. Hayop ka, kinuha mong asawa ko. O di ba pag sinampal ka, ay yung ilong ko. Oo. At least yan, kapag bilog lang yung ilong mo, isa lang pag ginanon, dadaan lang yan. Gaganon lang siya, oh. Paano kapag naulan, ang laki ng butas ng ilong mo? Ayun, di malulunod ka lang. Huwag natin pag-uusapan yan. Actually, magandang gabi po sa inyong lahat. Hi. First time ko rito sa ano? Sorsogon. Oo, pero sa parte ng mga Bicol, marami na akong napuntahan. Pero dito sa area ninyo, first time ko. Kaya biglang-bigla sila sa iyo kasi ang ganda mo pala sa personal. Hala, ano pabayaan ko na nga eh. Parang pabayang-pabayaan. Paano pa pag nagawa ito, di ba? Anyway, sige. Mamaya, kita-kita ulit tayo. Yes. Ladies and gentlemen, palakpakan naman dyan. Boom! Hirap na hirap yan. Pagdating sa likod yan, babaklasin yung itlog. Kaya pag naglalakad, ganun. Nakaipit. Kanina yung mga babae, di ba? Yung pagdaan ko kanina, diba? Yung mga babae, ba't ganun, no? Ba't tumatakbo yun? Wait. Yung pag nangapa ang buhok, no? Parang mga tanga. Wait. Pwede naman tumakbo ng maayos. Ay, Bernard, wait. Kasi ginaganon nila yung hair nila, parang pinamahaba. Kaya yung mga di ba, yung mga tomboy naman pag tumatakbo ganun. Kasi nakaipin dito yung mga kaya yung mga bakla pag tumatakbo ganun. Wala, ayan ang gusto ninyo, kwentuhan. Tapos tinititigan nila, picture. Pag uwi ng bahay, delete. Maraming ganyan eh. Picture. Smile po. Ang pangit pala. Isa pa po, pangit eh. Isa pa. Pangit ka talaga eh. Isa nakaka-offend na rin. Pero ay hindi naman. Wala. Sanay na ako. Yung maliit pa lang sinasabi na sa akin yan. Pangit. Para parang musika na lang sa tenga ko ngayon yan. Kaya pag sinasabihan ako ng pangit, iba talaga yung pakiramdam ko. Pero pag sinabihan ako maganda, yeah. Pero okay lang. Ako naman ay hindi nagtatampo, hindi po ako nasasaktan pag sinasabihan ako ng pangit. Tandaan po ninyo,
ito pong pagmumukha na ito ang naging puhunan ko para makapagpatapos po ako ng mga kamag-anak ko sa kolehiyo. Totoo yan. Nag-aaway nga kami ng nanay ko dahil hindi niya naman sinabi na gusto niyo rin pala mag-aral. Gusto niyo rin mag-tourism. Nay, 68 years old ka na mag-tourism ka. Saan lupalok ng Pilipinas mo ililigaw? Sabi niya, sige na nga, hindi na ako mag-tourism. Mag-HRM na lang ako. Wow. HRM? Hotel and Restaurant Management? Hindi, may bago ngayon. Naano ko doon sa kumare ko, Hotel and Restaurant Manicure. Parlor pala ang gusto. Anyway, napakalaki po ng impact sa akin ng inyong lugar. Konting oras na lamang po nandoon na ako sa lugar ko. Ako po ay taga Northern Samar. Di ba dadaanan to? Tapos Sorsogon, tapos Matnog. Di ba? Tapos tatawid ka Alin. Di ba? Yan, dyan ang pagawaan ng alon, di ba? Yung Matnog Alin, konting low pressure, walang makakatawid. Diyos ko, takot na takot ako dati nung maliit ako. Kaya sabi ko, naku, pag ako talaga, kahit paano nagkapera, hindi talaga ako tatawid na talaga dyan. Kaya stranded kami, tapos meron yung hihinto sa gitna, di ba? Iaanod kayo. Napunta kami sa, ano ba yan? Masbate ba yan? Masbate? Malapit? Di ba? Napunta kami na Masbate. Tapos, bumalik ulit kami rito. Iba-iba na, no? Pagdating dito, galing ng Lucena, Quezon, tapos dito na Bicol area, tapos Naga, tama ba? Sorsogon, Matnog, tapos Alin, di ba? Ang daming dadaanan. Tapos nag-iiba-iba na yung mga salita. No? Dito yung Marhay, di ba? Tama ba? Hindi. Tama? Marhay. Ano ba? Hindi? Oo. Sagot ng sagot. Taga rito ka ba? Dito yung Marhay nga, di ba? Tama? Kasi pagtawid sa amin, maupay nga gabi. Oo, yun na. Northern Samar. Sa amin po, yung waray-waray yung tinatawag nilang matatapang na tao. Masusungit daw, matatapang. Sabi ko, hindi. Lahat ng lugar sa buong Pilipinas, maraming matatapang, depende kung paano mo pakitunguhan. Kahit naman siguro sa inyo, di ba? Dapat kung anong ginawa sa iyo, edi syempre magiging matapang ka. Sa amin mukha lang kaming matapang dahil malalakas yung mga boses. Yung China, pamangkin niya, Milbo! Ay, kung demonyo ko, manunulay ko! Ang hinahanap niya, nandito lang naman. Yung manunulay parang curse sa amin. Oo. Ang dami kong i-explain sa'yo, no? Parang, gusto mo dito ka? Mag-101 tayo? Oo. Ganun sa amin. Hindi, kasi yung lugar namin, parang sa inyo, marami ring mga nyug. Tapos malalayong magkakapit-bahay, lalo sa mga baryo. Kaya uso doon ang mga sigawan. Yun yung kaya minsan napagkakama lang kami mga masusungit. Kasi malalakas ang boses. Oo, wala raw kaming kalambing-lambing. Pero pag kumanan ka naman, pagtawid mo ng Matnog, papunta naman ng Tacloban yan, di ba? Waray pa rin naman siya, Leyte, Bisaya naman dyan. Di ba? Yan naman yung malalambing. Tiga-asa manday ka. Yan, lalo pag tumawid ka ng Cebu, di ba? Kinsay nga mo, ano pangalan mo? Napakaikuan, himuon o niya? Ayan, malambing. Pero pag pinag-uusapan ang malambing, walang tatalo sa mga Ilonggo. Yan yung mga Ilonggo, sobra the best. Pag nagtagalog ang mga Ilonggo, kaparehas lang ng tono nila yung Tagalog sa yung pagiging Ilonggo nila. Saan ka pupunta? Diba? Anong pangalan mo? Ganun siya. Anong pangalan mo? Saan ka pupunta? Ganun. May asawa ka na po? Po ang pangalan sa akin na. Hindi po. Po, may asawa ka na? Sabi ko, wala pa. Kaya minsan iniisip ko, sabi ko, siguro ang mga Ilonggo, ang mga taga Iloilo, or kaya yung ibang mga Hiligaynon, yung kapara-para sila ng salita Parang wala akong naramdaman, wala man lang nabalita na krimen ng mga Ilonggo na na-headline. Ang pangit naman siguro, halimbawa, mga hold-upper, mga Ilonggo, di ba?
Papasok sa ano? Papasok sa bangko. Bubuksan yung pintuan. Lahat kayo dumapa. Ito'y hold up. Sa tingin nyo, maniniwala kaya yung tao? Kapag may kumilos sa masama, paparaling ko, babang-bang, babang-bang. Kaya in fairness, proven ko na yan. Meron akong kasambahay dati, 12 years na nasa bahay, si Ate Beng. Hi Ate Beng. Siya po ay taga Bacolod. Ganyan siya magsalita. Sir, kakain na po. Sabi ko, sige, pupunta na ako sa baba. Ganyan na kami mag-usap. Oo, minsan kinuha lang siya ng aso ko. Sabi ng aso ko, aw, 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 aw. Sabi ko, grabe, pare-parehas na tayo. Nagkataon yung apartment na inuupahan ko, may lumipat, taga Iloilo, mag-asawa. Mga Ilonggo. Diyos ko, hindi naman pala hindi namin alam na kaya pala lipat sila ng lipat ng bahay. Kasi laging pinapaalis, kasi away ng away. Pero one time na witness ko, sabi, parang hindi naman nag-aaway, naghahabulan ng saksak. Hinahabol ng lalaki ng patalim yung babae. Sabi ng lalaki, alam mo, papatayin kita. Sabi ko, parang papatay siya with consent. Sabi ng babae, sige, subukan mo. Natakot ako. Nakabutan sa tagiliran, nasaksa sa tagiliran yung babae. Sabi ng babae, aray ko masakit, bublog-blog, bublog-blog. Yung dugo, gano'n ang tunog, bublog-blog, bublog-blog. Pero ganun pa man, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat po muna ako. Siyempre, ayan, sa kasanggayahanan. Kasanggayahan. Ano ibig sabihin nun? Kasiyahan. Prosperity. Okay. Prosperity. Parang ano na? May pagka-Chinese. Prosperity. Minsan hindi ko naniniwala doon, no? Mga Chinese. Pilig nila sa feng shui. Sinabihan ako dati, wag na wag kang mag-aalaga ng arwana. Masama. Sabi ko mga kapitbahay ko, meron naman ha. May gold, may silver, lalo na kapag wala kang aquarium. Oo nga naman. Huwag ka raw magpapagawa ng 13 baitang hagdanan kung first floor lang naman bahay mo. Naniwala naman ako sa kanila. Pero sige, kakanta. Kasi lahat kami kakanta eh. Ayaw nyo man sa hindi, kailangan ko kumanta para kompleto ang bayad ko. Kaya wala akong bayad dito. Just to. Ano lang to, pamasahe lang. Kasi didiretso ako sa amin sa Samar. Kaya sabi ko, sige tanggapin na natin yan, tapos mag-land drive na lang tayo papunta. Kaya bukas, magtutour ako dito, itour nyo naman ako, saan maganda? May mga beach ba rito magaganda? Oo, alam ko madami dito. Kasi ayoko na pupunta ng Matmog, Alin, malayo na. Dito lang malapit. Ay kuya, yung cameraman, wag lang naman po masyado. Sa iyo ba yun? Sa iyo yun? Huwag lang focus dito sa ano. Hindi, okay lang. Oo, lagyan mo ng ano. Kasi minsan naguguluhan na rin ako eh. Kung nasa ambang araw, nasa ng buwan. Pero sabi naman na nag-aalaga sa hair ko, yung aking nag-haircut, sabi niya, huwag ka mag-alala. Pag nauubos ang buhok mo, okay lang yan. Normal lang yan sa tao. Sabi ko, paano pa wala na? Ang gagawin mo, pag mawawala na siya, pahabain mo yung kilay mo. Tapos suklayin mo pataas na din. Sabi ko, kakanta ko eh. Kung ano na pag-iisip ko eh. Sige, mabilis. Yung mabilis. Huwag yung ano. Yung gano'n. Yung tugs, gano'n. Oo, binigyan namin ng beer. Pre. Beer ka muna. Tapos, uminom. Tugs. Ganun talaga siya, oh. Hawak niya lang yung beer. Kunyari, ito yung beer. Nauubos. Binigyan ko, dalawa. Pagkainom nung dalawa, gumagano. Binigyan ko, 4 na. Ang dami niya na naiinom, gumagano. Diyos ko na naka-anim na gumagano.
Ba't mo pinatay? Nung nakakalahating case, baklang. Sabi ko na napatunayan ko sa inyo. Tapos pag naglalagan, tapos ginulat ko one time eh. Normal siya, ganun. Ginulat ko one time, uy! Oh. Sabi ko, ay, nantaray. Pero yung ganyan, ako wala. Nagpambabae ko, nagbisa kong babae. Wala. Mukha pa rin akong lalaki. Pwera lang talaga magpagawa. Ayoko pinag-uusapan yung mga pagawa. Medyo may, hindi naman, wala naman akong trauma. Yung tiyahin ko, may tiyahin ko akong pangalan niya, si Malu. Si Tita Malu. Uuwi yun ng Pilipinas every 5 years. Tapos sa Texas, uuwi rito after 5 years. Walang ginawa yung kung di magparitoke ng mukha. Ang ginagawa, nagpapabanat. Papabanat siya, banat dito, banat doon. 65 years old na siya. Kasunod siya ng nanay ko. 65 years old. Pero pag tinignan mo ang mukha, kala mo 52 lang. Ganun ka-fresh. Banat na banat. Oo. Eh minsan galing siya sa, di ko alam kung sa clinic. Kinumusta ko. Kasi nakaganon, no? Di ba ganun pag banat na banat yung mukha? Ganun, no? Banat na banat. Sabi ko, Tita Malu, kumusta yung pagpapagawa? Yung pagpapagawa, di niya ako masyado naririnig. Yung pala kakabanat na mukha, yung tenga niya nandito na sa likod. Sabi ko, ang taray, feeling ko manual ang gawa sa kanya. Pinapadapa, aapakan sa pato, tapos hihilahin yung dalawang tenga, tapos ikiklip. Kaya gano'n na gano'n. Balikbayan yan. Aminin natin, lahat ng kamag-anak nating balikbayan, walang masyadong dalang pangbahay. Ang uwi lagi niyan pang-alis, mga sapatos nila, yung pang-araw-araw na labas nila. Pero pagdating sa pambahay, tayo piniperwisyo niya mga yan. Totoo yan, kasi sa may mga kamag-anak naman sila rito, bakit sila magdadala pa? Eh one time, sabi niya sa akin, pamangkin, pero naman ako ng pambahay mo. Eh ang pambahay ko po laging t-shirt, v-neck, tapos yung maluwag na puti. Tapos minsan naka-boxers ka lang, isang brief lang, maluwag lang, komportable. Eh sinuot niya. Dahil sa akin siya tumitira pag umuuwi. Dalawa lang naman mag-anak. Nagwalis-walis, nasa baba. Eh bagong gising ako, alas 7 ng umaga, bumaba ako. Tita Malu, pagbaba kong gano'n, napaakyat ulit ako. Nakita ko, nagwawalis na ganyan. Diyos ko, may nakita ako dito sa dibdib. Parang basta buhok siya. Oo, siguro side effect ng pagpapabanat niya, binanat. Nabanat. Hanggang sa nabanat siguro. Kaya pala mataas yung dibdib, yung ano niya, yung balikat niya, yung dede niya nandito niya. So sabi ko, ay ito, inangat ng ina, banat talaga. Gusto, Tita Malu, puki ba yan? Kaya pala pag umiihi siya, nakagana lang. Kaya yung nangyari sa kanya, yun ang mga side effect, kaya huwag mo siya napapagawa. Tapos para siyang naging bingi, 2:30 na madaling araw, kumakatok. Pamangkin, oh, Tita Malu, bakit po? Eh, parang may tumatawag sa akin. Sabi ko, Tita Malu, tayong dalawa lang po magkamag-anak dito sa bahay, wala pong tatawag sa'yo. Eh, hindi, pamangkin meron talaga. Malu daw. Pinakinggan ko, malayo pala. Hindi naman palo, magbabalot. Di ba pag malayo magbabalot? Hello? Hello? Akala niya Malu, di ba balot? Balot? Sabi ko, Tita, magbabalot po yun. Ah, ganun ba? Kinabukasan nagpunta yung kababata niya, Tita Mercy, close friend din namin. Ay, pamangkin, andyan daw ang Tita Malu mo, nasa taas. Sabi ko, opo.
Gisingin ko pa, ay wag na. Tatawagin ko, tinawag ng Tita Mercy. Malo! Malo! Binuksan yung bintana. Hey, hindi ako makain ng balot. Sinabi, nagkagulo-gulo na. Pero si Tita Malu, sobrang favorite kong tita. Pero, mas favorite ko yung asawa niya, si Uncle Peter. Si Uncle Peter, matagal silang mag-asawa, kaso sa kasamaang palad, nawala. Mga ilang years ago na, siguro mga parang mga 10 years, bago pa mag-pandemic, na ano siya, na disgrasya sa motor. Kaya kayo, mag-iingat kayo sa pagmumotor. Huwag iinom, at saka huwag magte-text. Siya naman, hindi naman siya nakainom. Hindi rin siya nagte-text. Sa Maynila kasi, uso yung mga widening ng mga kalsada. Tapos mag-widening, pero maiiwan yung mga Meralco, yung mga poste sa gitna ng kalsada. Hindi tatanggalin. One time, nagmumotor siya. Nagmumotor. Mabagal lang naman, hindi niya alam na lingat siya. Poste pala, yung gulong niya, tumama sa poste, kasunod siya. So, eto yung poste, eto yung gulong, eto yung ulo, dumausdos, pero hindi naman masyadong malala. Pero nawalan siya ng malay. Naririnig lang daw po, at eto pa, isa pang paalala, sa mga chismoso, sa mga bystanders, kung wala namang alam kayo, wala namang kayong alam sa first aid, wag na wag kayong lalapit sa nadidisgrasya. Nagkagulo, pinalibutan. Kasi naririnig daw niya, tulong. Yung parang tulong lang. Tulong. May isa raw nakialam, nagmarunong. Inayos, inupo. Tapos nakita niya kasi parang umikot daw yung ulo sa likod, ipinalik. Totoo, ipinalik ko, ginanon. Narinig na lang daw nila yung tuluyang namatay yung Uncle Peter ko. Hindi naman pala umikot yung ulo. Nagmotor siya, nakabaliktad yung jacket. So, ano siguro? Inabangga siya. Iikot yung ulo. Ibinalik, kaya yun na lang ang naririnig. Kaya wag po kayo magmumotor na nakabaliktad ang jacket. Lalo na sa mga tricycle driver, mahilig ko yung magganyan. Please, ha? Kaya, wag na wag ninyong gagawin yan. Uy, pero ano? Si Uncle Peter, yan ang pinakamaraming. Marami akong natutunan dyan. Kasi, ano ako dati, commuter ako dati, mahilig ako sa tricycle, sa bus, sa jeep, lahat. Sabi ko, Uncle, parang lilipat na lang ako ng school. Sabi niya, bakit? Kasi siksikan lagi sa jeep. Ay, ano ka ba? Napakadali lang ng problema mo. Ang gawin mo, kapag siksikan sa jeep, sumakit ka. Sabi ko, opo. Sasabi, tapos ano po? Ang mga jeep, di ba? Pag nakarinig yan ng kalatog o kaya para, bigla nilang hihinto kahit sa gitna ng kalsada. Sabi ko, opo. Ginawa ko. Sabit. Ang gagawin pala, pag umaandar na, pukpukin mo yung bubong. Puk. Gagawin ng jeep, hihinto yan mabilis. Uusog lahat ng mga tao. Umupo ka ngayon sa dulo, magtulog-tulugan ka. Effective siya. Sabi ng katabi ko, diyan ka ba? Sabi ko, oo, ang likot mo eh. Pero bakit gano'n ano? Di ba lahat, yung tayong mga nagko-commute, sa mga jeep, bakit nakakaantok yung jeep? Lalo pag umaandar, hindi mo alam kung sa polusyon, hindi mo alam kung sa hangin, pero nakakairita sa loob ng jeep, lalong-lalo na yung mga babaeng pag sumakay, uupo na ganyan, tapos gaganon. Tapos nakahawak pa. Tapos yung buhok hindi itatali. Lahat ng buhok nandito sa mukha mo, Tapos pag sinita mo, gaganon pa. Kayo naman, yung mga babae, gaganon niyo yung buhok, ha? Pero yun nga daw,
nakakaantok, di ba? Pero minsan nakakahiya. Nakakatulog kang ganyan, di ba? Nakaupo ka. Tapos mabibitawan mo yung kamay mo. Tapos titignan mo isa-isa kung sinong tumingin sa'yo yun. Ikaw naman na nakakita, bigla kang gaganon. Tapos tatawa ka, di ba? Nakakahiya, no? Sabi ng uncle ko, dapat, kung alam mong antuking ka sa jeep, dapat meron ka nang naiisip na gagawin. Sabi ko, paano? Ano ba, nakatulog ka. Pag nabagsak mo yan, sabihin sa katabi, composer kasi ito eh. Gumagawa ka ng kanta. Kaya lang pag gaganon mo, minsan ang oras na, ay, gising ka pala. O kaya pag gaganon, taga saan ka? Yan. O kaya yung kaharap mo, pag gaganon. Talo ka, baba. Yun, bababain mo. Kahit hindi mo siya kilala. Masarap kaya din. Namimiss ko yung pag sumasakay ako sa jeep, lalo na sa harap. Aminin natin, pinakamasarap na parting sakyan sa jeep, yung harap. Di ba? Tama? Oo. Kasi sa loob, kahit siksikan may nakasabit sa harap, 3 lang talaga kayo. Yung driver, tapos 2. Wala na, hindi na yung naglilima. Kasi yun lang ang sakto sa harap. May barkada ako, 3 kami bakla, taga Caloocan. May nakita kami bagong labas na jeep. Medyo malayo. Nakita namin talagang fresh pa yung yung jeep, parang bagong linis. Takbuhan kami kasi bakante pa eh. Gusto namin mapapunta sa unan. Kaya mahina akong tumakbo. Napunta yung barkada kong 2 sa harap. Ako naman, alangan naman doon ako sa dulo. Siyempre, doon ako sa likod ng driver, umupo. Pag-andar nung jeep, Diyos me, umalingasaw yung katawan ng driver. Sabi ko, ano ba yan? Siyempre, hindi ko masabi, ang baho. Baka mamaya suntukin ako. Sabi ng mga kasama ko, bakit Sinalitang bakla ko. Yung Truvam, yung driver. Hubs ng Melanie Marquez. Melanie Marquez, may amoy ka na. Truly, sabi ko, confirm, Mats. I-confirm mo. So, inaamoy ng kasama ko sa harap, ginagano na. Confirm dahil nagtatawanan kami. Maya bumandar, uminto. Tinignan kami ng driver, sabi sa amin, Juba. Jumuba kayets. Ay, ko, umalis ka, nagtakbuhan kami. Pinumura ko na mga shootang nila, Mets. At she has some smell ni Marquez. Confirm. Siyempre may bagsak dapat. Pero sige. Ano? Kanina ba ako chumechika rito? Ano, Pepita? Pepita! Halika! Jumba kaya? Andun kasi sila sa taas. Ang dami namin dun sa taas. Oo. Di ko alam paano kami nagkasya dun. 105 kami. Tapos yung performer yun nakatayo. Tapos yung baka pwede makiupo. Magpe-perform ka na. Ayun. Uy! Pasensya tol, madaming chicks sa taas eh. Sama. Ano mo naman ako? Ano ba yan? Udin. Ano ba yan? Pupunta ka na sa magiging tuta. Kasi kanina pa ako man dito eh. Oo, syempre 30 minutes mahigit na ako dito, wala ka man lang pinapakilala sa akin. Maghahanap ka pa nandito ka sa harapan mo. Hoy, wag naman yan! Nakakahiya! Ito, ano ka diba? Wag! Ilang taon ka na? Doon na lang yung mga nasa likod nakakahiya kasi mga ano yan. Ay, mga matataas yung posisyon. Matataas ang posisyon yan. O sa third floor nagtatrabaho yan eh. Saan? Alam mo yung mga babae dito, mga chismosa? Oo. Doon, may mga gwapo doon, may mga gwapo doon. Saan? Saan, be? Mga hindi nakapasok. Saan? Ay, ito. Iano mo ako sa kanila. Gusto ko yung May papakilala ako sa'yo. Ang sexy, ang puti, ang ganda. Huwag naman babae. Ano gagawin ko dyan? Hindi, sinasabi ko sa lalaki. Talaga? Sige. Ay, ito.
May papakilala ko sa'yo yung haba ng buhok. Halika dito. Wow. Ha? Naiiyak. Dapat... Kahit isa na lang, kahit isa lang. Okay, isa lang. Para may makasama lang ako dito. Ay, ayun! O, padaan lang po, padaan. Oh, sige. Ito. Jowa ni nanay. Halika. Ayan, gwapo. Ayan. Ito. Ang taray, may dalang bag. Ay, gwapo. Tangka. Bakit naman nagdasal ka pa? Eh, akala niya ikaw si father. Yung buhok ko parang Santo Papa, pero... Ito. Ay, oh. At saka, parang bagong tuli lang to. Ay, mukhang baby, mukhang bata pa. Hey, boss. Parang bagong gising lang. Tatagal pa ng muta eh. Dito ka. Akit ka. Ha? Bakit ang gala ng sapatos? Ha? Bakit? Bagong floor wax. Hindi. Thank you. Alam mo, habang tumatagal, pumupogi siya na. Kasi may mga ganong tao, di ba? Oo. Yung habang tumatagal, yung pagtingin mo, hindi naman masyado, pero habang tumatagal, pumupogi. Oh, kasi may mga ganon talaga. Parang ikaw, Oo. ang ganda oh. Oo. Ang ganda talaga. Habang tumatagal, Aray, hindi wala naman. talaga. Anong name mo, sir? Lem. Lem. Pepita. Lem. Po. Wow. Puro mga syllable yung mga pangalan namin. Pulem. Polem. Ay, ang ganda niyong ang gandang tandem. Polem, parang, alam mo yun, Parang pagkain. Lempo. o kaya parang parang sakit, yung dinudura. Polem. Polem. May girlfriend? Meron po. Kasama mo? Saan? Pauwiin mo na. Hi! Birthday ka ngayon, anong name? Roberto. Ano na? Ano na? Bakit na ginagawa sa iyo? Dinilaan yung tanga mo. Wala. Paulit ka, hindi ko nakita. Ang pangalan niya Mariel. Ganun, Mariel. Mariel. Ganun. Mariel, happy birthday to you. Happy birthday to you. Sana, umaba pa ang buhay mo. Tama. Yan. Tama naman. Maraming birthday ang dumaan sa'yo sa sobrang haba ng buhay mo. Ikaw na lang ang matira sa mundo. Yan. Yun, yung kada birthday mo ang panalangin mo, Lord, kailan ba ako? Ganon. Kukunin. Oo. Yung kami wala na, kasama mo mga cockroach na lang, mga... Dinosaur. Oo, katabi mo na lang mga missile, ganyan. Pero hindi ka na mamatay. Charot lang. Ilang years na kayo ni Lem? Ay, ni Mariel. Mariel. Magsi 6 years, 6 months. Years. Ang tagal na! Bakit pa kayo nagsasawa? High school pa! High school pa. Ngayon, college na kayo. Anong kurso mo? Welder. Welder. Saan school? Sorsogon State University. Sorsogon State University. Kinabahan ako. Akala ko sorcery. Sorsogon? Sorsogon. Welder. Walang major ito. Walang major. Ano? Well done. High school po. Related rin po sa welding. A welder. Welder. Major in vulcanizing. Yan. Pwede. And pumping. Welder. Major in vulcanizing. Minor in pumping. Ang ganda na. Oo. Gusto mo bang pa-vulcanize sa kanya? Namahangin ka ba? Ano bang gagawin, Nay? Bakit mo ba siya pinatawag? Wala. Gusto ko lang nandito kayo. Hanggang 8 a.m. tayo. Kwentuhan lang tayo. Register lang kayo, ha? Ang galing. Oo. Malapit ka nang matapos. 2 years po. Ba't ilang years ba yan? 4 years po. Dati po kasi engineering. Mahina ang utak. Nag-welder siya. Give up na ako. Welder na lang ako. Oh, at least connected sa engineering. Wala naman ano. Kailangan ko lang ng metal. Anong tawag doon sa tinatakip sa mata? Safety goggles po. Protect ko lang po sa... Kaya hindi siya nag-engineering. Totoo. Kasi hindi niya rin ma-explain eh. Safety goggle na pang protekta sa mata. Hindi siya sure. Pero, alam mo, magandang tindig niya eh, Nay. Maganda. Anong height mo, Iho? 5'10 po. 5'10". Tangkad. So, ang daming mga baklang nagpaparamdam sa'yo. Meron ng mga nagparamdam sa'yo mga bading?
Hindi, yung mga patay na. Gusto ko ito. Wala pa. Wala. Uy, may itsura ka ha? Oo, kasi hindi ka naman namin kukunin kung wala kang itsura. Meron, pero hindi pa full. Siguro mga 20%. No? Konti pa, no? Mga 80% pa. Pero pag inayusan, pogi. Pogi. Ikaw ba, pinangarap mo halimbawa, kailan kaya, nakikita mo kami kanina, nandiyan si Puno, tapos si Pepita, no? Si Puno nandiyan dyan, no? Pero wala naman masyadong itsura, pero nasa stage siya. Ha? Pinangarap mo ba yung gano'n? Halimbawa, nanonood ka ng banda, ang galing nasa stage sila. Nakakit ka na ng stage? Ngayon pa lang. Ay, di ka gumraduate ng ano? Kaya nag-welder. Sabi sa'yo mahina utak eh. Hindi siya nakakit ng stage. Sinend lang sa'yo yung diploma. Pandemic daw kasi. Graduate ka na. Ano mo, nasa Lalamove. Galing. Saan kayo nag-meet ni... Soon to be wife na ba? Or nagbabalak pa lang? Sumaso. Kilig-kilig ka. Wala! Kasi nag-propose ka na? Wala. Wala pa. Ay, mali daw yun. Ano ba dapat? Hindi, dapat hindi daw sinasabi yun. Kasi dapat surprise yun. Talaga? Oo. Kung sakasakaling bibigyan ka ng pagkakataon, ngayon magsabi sa kanya. Diba hindi mo kaya? Kasi gastos lang yan. Yung mga babae, gastos yan, buong buhay mo. Nakakatawa yung dalawa. May jabla, tapos may anghel. Hindi, gastos lang yan. Tapos ako naman, sige kung ano sasabihin mo sa kanya. Nakita yung mga pagkakaiba talaga natin dito, no? Iba-iba talaga. Hindi, ganun pa man, 6 years na kayo, at least, tapos na ang getting to know dyan. Alam nyo na ang mga pitik, saltik, lahat ng mga ano ninyo. Yun yung sinasabi ko eh. Dapat yung stage na yan, yun yung dapat chapter, tapos na yung mga lahat ng malalang away. Anong malalang away ninyo? Yung nag-welder siya kasi gusto engineering talaga. Yun. Siya anong kurso? Tourism. Tourism. Tapos na? 1 year. 1 year pa. Alam mo kung bakit tourism siya? Bakit? Gusto niya lipad ng lipad Oo. para malayo sa'yo. Sige, ganito. Kaya kita pinaakyat kasi gusto ko lang, matagal-tagal na rin ako hindi nag-acting. Actually, Nay. Oo, medyo ano na rin. Hindi, bibigyan ka naman namin ng sitwasyon. Tapos ito lang ang gagawin mo. Okay? Doon lang tayo sa sitwasyon na yun. Kunyari lang, wala ka pang girlfriend. Magkababata tayo dito sa Sorsogon. Yan. Maliliit pa lang tayo, magkaibigan na tayo na magkalaro. Yan. Tapos bigla kang nawala. Kasi pumunta ka pala ng Maynila. Doon ka nagtuloy ng pag-aaral, gumraduate, umasenso, yumaman. Pero parang may kulang sa'yo. Kaya bumalik ka ng Sorsogon dahil hinahanap mo yung kababata mo. Ako yun. Ang pangalan ko dito, si Mildred. Ganda ng pangalan mo, Mildred, Mildred Espejo. Ayan. Ganun. So, pupunta ka ngayon sa bahay namin kasi siyempre magkababata tayo eh. Alam mo yung bahay ko. Okay? Sige. Sino ako dito? Ano ako dito? Hindi, huwag ka lang mag-alaw. Lampshade. Lampshade. Nakaganyan ka lang. Ganyan. Hindi, ganyan. Ayan. Kasi ito yung ilaw eh. Oo. Yan. Lalo ko lang. Oo. Diyan ka lang. Sige. Backupan mo lang siya. Okay. So, nandito yung bahay ko, tapos andun yung kunyari, nandiyan yung pintuan. Basta alam mo yung ano ng bahay ko. Okay? Pahinga akong mic, lights, Barkada na lang kami, barkada kami. Barkada lang Tol. kayo. Sige. Tama. Tol. Doon kayo, sama kayo. Tol, alika, sama mo ako sa CR, Tol. Alika dito. Okay. Ito yung bahay ko. Sige. Lights, camera, action. Tol, ang layo naman ang biyahe natin dito, Tol. Tol, magsalita ka naman, Tol. Saan ba tayo pupunta, Tol? Pabalay ko, Tol. Ikaw na sa akin dito, Tol. Diba, Tol? Siyempre, ikaw nga ang kababata ko nito. Ikaw ang nagsabi sa kanya eh. Sige, pupuntahan na lang natin si Mildred. Si Mildred, Tol. Sino yun si Mildred, Tol? Si alias po. Alias. Nagmukha pa ako sindikato nito.
O, tol. Halika dito, lakad tayo. Lights, camera, action! Sino ba si Mildred, tol? Yung kababata ko dati. Yung mahal mo? Oh, Siyempre, nakakatawa yung kababata ko dati. Alam mo, kababata ako ngayon. Kababata mo, ganun lang. Okay, action. yung kababata mo, tol. Oo. Bahay, tol, oh. Mas alam ko ba sa'yo? No? Kapakin mo na, tol. Mildred. Tol, may doorbell. Ayan, oh. Wala kami doorbell, mahirap pa kami, hindi kami umisenso. Tol, kapakin mo, tol. Mildred. Sino yan? Tol, sino daw? Yung nawawala mong kababata. Nawawala ang kababata. Nakabalik siya, nawala siya. Nakabalik na. Sinong kababata ko? Marami ng kababata eh. Pakilala ka, tol. Si Len. Len. Yung supot, sige. Len? Oo, Lem. Len? Kumusta? Napasyal ka? Okay lang. Tubig niyo bumuksa yung pinto? Ay, oo nga pala. Ang dami na ng pag-usapan. Halika. Sandali. May ano. Wala up kasi. May screen. Asa ka? Sino siya? Ako nga pala si Matthew, best friend. Hi. Ganda mo, ah. Thank you. Ganda, tol. Good luck. Ay, Len. Laki ng inosenso mo ah. Ibang-iba ka na ngayon ah. Balita ko, ang yaman-yaman mo na daw. San banda? Mayaman ka nga nito. Parang ka nga lang to. Parang gago naman to, binigyan ka na nga ng role eh. Mayaman ka na. Ano saan ka Kaya na? pala hindi ka nag-engineering eh. At following instructions eh. Exam lang, babagsak ka na kaagad. Nadalo ka. Kamusta ka? Nala, balita ko, mayaman ka na daw ah. Katuwa naman. At dinalaw mo ako dito. Uy. Oo, dinalaw kita. Buti naman naalala mo ako at dinalaw mo ako. Bakit ka nga pala pumunta? Napadaan lang. Ha? Ang layo-layo nito, tol. Napadaan lang tayo. Kung saan tumasura mo na lang tayo sa Quezon. Nakakatuwa naman, parang sinadya mo talaga. Manila, hanggang Bicol, hanggang Sorsogon, napadaan ka lang. Punta kasi kami Masbate. Land trip. Puro ka talaga kalokohan, maliliit pa lang tayo. Niloloko mo na ako. Hanggang ngayon mo ba naman? Bakit ka nga pala dumaan dito sa bahay? Kasi miss na kita. Tol, cheesy mo. Alam mo ba yung sinasabi mo na namimiss mo ako? Bakit ba dyan ka lang pumupunta? Dito kami. May harang kasi siya eh. Hindi nga ako makaakat eh. Pupunta ka rito? Tapos sasabihin mong miss mo ako? Tol, andun siya. Paano mo patutunayan yan? Papatunayan kong mahal kita. Grabe tol, lakas ang loob mo ah. Mahal? Alam mo ba yung sinasabi mong salitang mahal? Hindi mo ba natatandaan nung maliliit pa tayo? Saan ka nakasandal? Terrace kasi ko. Terrace yan. Tapos dagat na yan. Dagat. Diyan na rin kasi. Hindi mo ba alam ng mga maliliit pa tayo? Hindi mo natatanda na ginawa mo sa akin? Sabi mo maglalaro tayo ng tago-taguan. Ikaw ang taya, ako magtatago. 3 buwan akong nakatago sa drum, walang naghahanap sa akin. Sino pala yung araw ng alis mo? Pumunta ka na Maynila, tapos ngayon, babalik ka para sabihin, miss mo ko, tapos mahal mo ko. Paano mo papatunayan yan? Patunayan mo tol. Halikan mo suno. Paano mo patutunayan yan? Halikan mo tol. Tol, Sige na nga, mag-welder ka na nga lang.
Ang hirap, ang hirap. Hindi, nahihiya siya. Ang lamig niyo, oh. Nahiya ka ba? Ah, nahiya siya. Kinakaba ka? Gusto mong titibak? Hindi. Ganun talaga. Marunong akong mata? Hindi. Hindi. Wala kang talent. Mariel, pwede ka pang magbagong isip hanggat hindi pa kayo nakakasal. Pero hindi. Usually yung mga ganyan, yung soft-spoken, yung mahiyain, sweet yan sa jowa. Sweet ka ba sa jowa? Okay. Tama. Ang saya mo. I'm sure hindi kayo nag-question and answer. Bawal. Hindi. Mel, thank you, Mel. Maraming salamat sa iyo. Kiss naman dyan. Ala, parang mga pa nga to. Sige naman na. Huwag na. Kiss naman. Hindi. Kunyari magtropa tayo. Tol, thank you. Salamat. Hoy, bukas basketball tayo. Paalam ka kay tita bukas, ha? Grabe oh, Happy Father's Day. Oh, dito ka. Tabi ka. Oh. Yakap ka sa kanya. Wow, Tol, siya ba yung nagugupit sa'yo? Hindi, maraming salamat. Thank you, Mel. Thank you. Dapat Lem pala, Lem. Anong gusto nyo? Ang ina, anong gusto nyo? Di, okay na yun, okay na yun. Nagplano kami. Sige na, para bumalik Nakakaya, babae, lalaki, bakla, tapos lalaki, tapos itisyak. Sige, di ko lang ang tomboy. Hindi, okay na yan, okay. Maraming salamat, Lem. Thank you, Lem. Thank you, Lem. Ayan, Lem. Galing mo sa pagiging welder, ha? Lahat, ano? Pag yan, hindi ka pa pumasa, ha? Gusto ko pag-graduate mo lahat ng bakal, pagtikitin mo lahat. Saraduhan mo kami dito, ha? I-welding mo lahat. Sige. Bago tayo magpatuloy, Yes. tatawagin natin mamaya. Oo. Bago natin tawagin, bibigay-pugay muna ako ng isang awitin. Okay. At ready naman na yun. Ready na. Ang ganda ng dalawa, grabe. Grabe, parang Di ko alam bakit ganun. Papangit ng papangit. Habang palalim ng gabi. Hindi, baka sabihin naman nila, isa lang yung kanta ko, hindi pa ako nag-ano. Ano ba gagawin mo? Serious lang ako ng kanta. Serious, okay. Parang asap. Yes, asa. Ladies and gentlemen, round of applause.